Hindi pa man tapos ang pag-iral ng habagat, may 3 bagyo pang binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na sa tinututukan po ng ahensya ang bagyong Neneng na patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan. Ang magiging epekto niyan sa bansa, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist, Ms. Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian. Ano po ang update sa ating panahon? Good evening po, Ms. Dayan, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito nga pong ating bagyong Neneng ay nasa may karagatan sa silangan ng Central Taiwan. At sa ngayon po, bahagya pong humina, 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Meron po itong taglay na hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour patungo sa may northern coast ng Taiwan, kung saan ito posibleng mag-landfall or mag-pass close, posible tomorrow ng gabi o Friday ng umaga. Hindi nga po ito magla-landfall sa ating bansa at malayo po ito kaya't wala po tayong nakataas na anumang wind signal. Ngunit ito pong bagyong Neneng ay hinihila yung habagat patungo sa may Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dulot nitong habagat. Especially po pinakamatataas or malalakas yung ating mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan ay sa ngayon meron po tayong red heavy rainfall warning. Aside po dyan sa Metro Manila naman ay pati na rin po dito po sa Tarlac, Pampanga, some parts of Bulacan, maging sa Cavite at Batangas ay meron po tayong orange heavy rainfall warning. Samantala sa Nueva Ecija, some parts din po ng Bulacan, Tarlac, some parts of Pampanga, Rizal, and dito rin po sa may Cavite, Batangas, meron din po tayong mga lugar dyan na nasa yellow heavy rainfall warning. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot nitong mga pag-ulan ng habagat. Other parts ng Luzon, maging sa Antique at Aklan ay makakaranas din po ng mga maulap na panahon, kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat. But for Mindanao and the rest of Visayas, inaasahan naman po natin yung generally mainit at malinsangang panahon. At inaasahan nga po natin, aside po dito sa bagyo or sa bagyong Neneng at sa habagat, at ay meron pa po tayong bagyo na binabantayan. Una po itong tropical storm na may international name na Sauden na nasa labas pa ng ating area of responsibility, mahigit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon nga po, inaasahan po natin ay hindi pa naman po ito makaka-apekto sa ating bansa in the next 3 days. But possible po, simulan next week, ay itong tropical storm Sauden naman po ang makaka-apekto at magdadala ng enhancement dun sa ating habagat next week. So, kumbaga, basically po, starting tomorrow until over the weekend, possible, mas humina yung habagat but lalakas muli ito next week dulot nitong panibagong bagyo nating binabantayan. Yung isa pa pong bagyo na nasa kanluran naman po ng extreme northern Luzon ay wala naman pong epekto sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi. So Ms. Lian, gaganda-ganda konti yung panahon over the weekend pero nabanggit nga po nyo next week ay medyo talagang sasama muli yung panahon. Ito pong bagyong Neneng, Ma'am Lian, kailan po ang labas po nito ng PAR? Sa ngayon po, itong bagyong Neneng ay inaasahan nga po natin magla-landfall po ito sa may Taiwan tomorrow evening po or Friday morning. So hindi, yung paghila lamang po talaga yung kanyang epekto dun sa habagat natin. Right, well, on that note, maraming salamat po sa update sa ating panahon. Pag-asa Weather Specialist Ms. Lian Loreto.